Nang pinanood ko yung privilege speech ni Chis Escudero, wala, wala mga kabudyo. Siguro ang pino-project nila nun, ang iniisip nila nun ng kampo ng minority, yung grupo ng mga Duterte na mga senador sa Senado, ay akala nila nun, bumbang pampasabog yun. Ang akala nila nun, napakatindi ng magiging privilege speech ni Chis Escudero, ay dating Senate President ba naman yan? Yan yung yan yung leader ng grupo Bagamat ang tumatayong minority leader ngayon ay si Alan Peter Cayetano, pero siyempre ang leader nila itong si Chis Escudero. Hindi ha? Hindi nga lang nagsasalita madalas itong si Chis nitong nakaraang mga araw, parang tinipon niya lahat ng kanyang sasabihin doon sa kanyang privilege speech kahapon. Nanonood pa si Sara Duterte. Nandun si Sara Duterte. Tapos pagkasalita niya pa, nilapitan siya ng kanyang mga kasamahan sa minority. Niyakap siya ni Bongo, kinamayan siya nila Bato, nila Robin Padilla, nila Marcoleta, nila Amy Marcos. Akala mo naman, naging parang lata na walang laman si Cheese. Wala eh. Kaya naisip kong i-title na lang ito. Masyado nang magulo ang utak ni Cheese. Ang babaw ng privilege speech niya kahapon. Bakit sinasabi nating ang babaw? Mga kabunyog, mga kababayan. Unang-una, seryoso ang mga aligasyon sa iyo. May mga ebidensya, may mga testigo, mabibigat ang mga aligasyon sa iyo. Tapos ang magiging speech mo lang, ang magiging laman ng mensahe mo, lahat tirada, lahat banat kay Martin Romualdez. Mga kabunyog, mga kababayan, hindi ako tagapagtanggol ni Martin Romualdez. Hindi ako pro Martin Romualdez. Pero sa kanyang speech kahapon, parang hindi abogado, parang hindi veteranong politiko, parang hindi daging Senate President. Ang babaw talaga. Tama po yung sinasabi nyo. Parang lahat ng walang laman. Bakit ko nasabing ganun? Bakit ang babaw ng privilege speech niya? Ikaw ba naman? Ang dami ng humarap na mga testigo doon. Mabibigat yon. Halimbawa, yung dating DPWH Secretary, si Yusek Bernardo. Mabigat yung mga paratang sa kanya noon. Mabigat yung paratang sa kanya noon. Dati na siyang nai-issue dyan. Yung issue ng 142.7 billion na insertions. Yung issue ng donation sa kanya na 30 million ni Lawrence Lubiano na isa sa mga kontraktor sa flood control. Pinangalanan yung top 15 na contractors. Mga seryosong lahat yun. Mga seryosong issue lahat yun laban sa kanya. Kaya lang, anong laman ng kanyang mga mensahe kahapon? Lahat tirada kay Martin Romualdez. Anong sabi niya kahapon? Ang lahat ng mga nangyayaring ito, pinag-aaway-away tayo. Pinag-aaway-away tayong mga senador. Pinag-aaway-away ang Kongreso, ang House at saka ang Senado. Pinag-aaway-away ang buong bayan. At sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Isang tao lang yan. Hindi lang napapangalanan, pero ako papangalanan ko, sabi niya, Martin Romualdez. Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, ibig niyang sabihin, yung mga nangyayari na yan sa Senado ngayon, nagagawa ni Martin Romualdez. Yung pagkakadawit niya ni Chichi Escudero, si Martin Romualdez pa rin ang nasa likod niya. Sus, alam nyo, walang maniniwala sa ganun eh. Walang maniniwala sa ganun. Si Martin Romualdez ay may problema rin sarili niya na kinakaharap. Ikaw, Chis Escudero, may problema ka rin sa sarili mo na kinakaharap. Pareho kayo ni Martin Romualdez, may problema pagdating dito sa mga isyong ito. Kaya nga napwersa si Martin Romualdez na mag-resign bilang Speaker ng House. Kasi sa ngayon, nasisentro kay Saldico. Pero hindi maiiwasan yan, papunta yan kay Martin Romualdez. Ibig sabihin, si Martin Romualdez may sariling problema. Bakit mo sisisihin si Martin Romualdez? Ibig mong sabihin yung mga tiktigo na yun na nag-appear, mga pakana ni Martin Romualdez yun?
sa totoo lang, ang mas tamang pagtingin sa gano'n ganito, binuksan ni PBBM 'tong issue na 'to. 'Yun na nga yung sinasabi natin Pandora's box, ah. Maraming nahahagip. Nahagip ka, Chis Escudero. Oh, nahahagip din si Martin Romualdez. Actually, problemado rin si Martin Romualdez, kaya lang wala pang lumilitaw na matibay na testigo laban sa kanya. Yung inilabas na testigo ni Saldico ay ni Marcoleta saka prinuduce na testigo ni Mike Defensor. Wala naman eh. Nagka-problema pa sa kredibilidad. Kaya yung si Gutesa. Pero totoo naman sa mga issue na yan, lalo sa mga budget na yan na pinag-uusapan, garapalang korupsyon na yan, hindi maiiwasan na madawit yan si Romualdez. Kaya si Romualdez may sariling problema. Bakit mo ngayon sasabihin, Chis, na si Romualdez ang may pakana ng mga bagay na ito laban sa inyo? Tama lang na bakit hindi mo sagutin ang mga issue laban sa iyo? Bakit sa halip na sagutin mo ang issue laban sa iyo, naninisi ka sa iba? Di ba mali yun? Ha? Oh, mali yun eh. Si Romualdez may sarili ring problema. May sarili rin siyang problema. Hindi pa yan ligtas si Romualdez. Wala pa lang matibay na testigong lumilitaw. Pero hindi maiiwasan, papunta lang lahat ng ito kay Romualdez. Alam yan ni Romualdez. Naghahanda na nga siya dyan. Alam natin yan. Ha? Kaya lang, yung sabihin mo, Chis Escudero, na ang may pakana ng lahat ng ito ay si Romualdez, mali. Mali. Lahat kayo nasasangkot dito. Ikaw, si Jingo Estrada, si Joel Villanueva, nasasangkot kayo. Si Saldico, nasasangkot. Hindi maiiwasan, si Romualdez masasangkot din dyan. Ang kaya lang, ang argumento ni Chis Escudero, ang narrative ni Chis Escudero, ang lahat daw ng ito ang may pakana. Ang lahat lang daw ng ito daw ang may pakana si Martin Romualdez. Sus naman. Ibig mong sabihin ang nag-produce ng mga testigo laban sa inyo, Chis Escudero, si Martin Romualdez. Napaka ano naman yan. Ang totoo, ang Kamara may sariling problema. Maraming kongresista, involved sila sa mga korupsyon na yan. Totoo yan. Si Romualdez din may pananagutan dyan. Kaya lang, wala pa eh. Hindi pa umaabot ang mga issue doon sa mga kongresista. Tinatakpan pa nila ang sarili nila. Mas tamang sabihin siguro, Chis Escudero, ganito dapat ang sinabi mo. Bakit kaming mga senador lang ang ngayon? Dapat yung mga kongresista rin maimbestigahan din. Dapat ganun. Pero yung sabihin mo na ang lahat ng ito ang may pakana ay si Romualdez, ay parang napaka-ano naman yan. No, napaka-ano. Hindi natin, ulitin natin hindi natin pinagtatanggol si Martin Romualdez. Sabi ko nga, hindi maiiwasan, darating ang panahon, papunta itong lahat ng ito kay Martin Romualdez. Hindi niya ito maiiwasan. Pero sabi naman ni Martin Romualdez, handa naman siyang harapin yan. O di sige. At yung mga kongresista, darating ang araw, sila, maraming madadawit ditong kongresista. Papunta yan dyan. Kaya, kung yung sinasabi ni Chis Escudero na sila Martin Romualdez ang may pakana nito, ang mas totoo, kahit si Romualdez ay sangkot dito, may problema siya dito. Alam yan ni Martin Romualdez. Kaya nga si Saldico tumakas na eh. Alam niyang mabigat ang pagkakasangkot niya dito eh. Ang kaming mamamayan, ang pagtingin namin dito, lahat kayo sangkot diyan. Kaya lang may nakuha na sa yung ebidensya, may nakuha na sa yung testigo. Di bahala kang magdepensa ng sarili mo. Ngayon, kung may testigo rin kayo at ebidensya laban kay Romualdez, ilabas na rin ninyo. Makikita diyan kung sino yung kayang idepensa ang sarili at sinong hindi. Lalong nawala ang respeto dito kay Chis Escudero. Di ba? Ayan, ang sabi ni Chis Escudero, lalabanan niya raw si Romualdez. Okay, lalabanan niya si Romualdez. Hindi raw siya papayag na Pero okay,
i-expose nila si Romualdez. Gawin nila yun. Ilabas din nila ang mga testigo laban kay Romualdez. Pero mali na sabihin na si Romualdez ang nasa likod ng lahat ng nangyayari na yan sa Senado. Masyadong ano yun. Hindi appropriate eh. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Masyadong DDS na yan eh. Pang DDS na, pang troll na yan. Oh. Ang totoo, sa totoo, mga kabunyog, mga kababayan, na nalalantad sa buong sambayan ng Pilipino ang lubha ng korupsyon sa bansa natin. Walang ligtas dito. Senador man yan, kongresista man yan. Ikaw, Chis Escudero, kahit si Martin Romualdez, ang pagkakaiba lang ninyo, mayroon ng mga testigong lumilitaw laban sa iyo. Samantalang kay Romualdez, alam naman natin may pananagutan si Romualdez, kaya lang wala pang lumilitaw na matibay na testigo eh. Mag-produce na kayo ng matibay ninyong testigo at ebidensya laban kay Romualdez. Pero yung sabihin yung si Romualdez ang may pakana ng lahat ng yan, ay, paano nyo masasabing si Romualdez ang may pakana ng lahat ng yan na siya nga namumroblema rin? Di ba? Pang grade 1 yung banat, tama Percival. Hindi. Tapos magkakasama pa sila, iisa yung si rin, ganun din ang sabi ni sino yan, ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, dito kasi sa mga kasamahan natin, marami natatakot kay Martin Romualdez, pero hindi ako takot kay Martin Romualdez. Bakit ba si Martin Romualdez ang inyong Bakit parang makapangyarihan naman naging Martin Romualdez para kayo sa Senado, makubabawan niya. Hindi, Halimbawa, yung pagtatanong doon kay Lubiano, yung kaibigan ni Chis Escudero na kontraktor na taga Sorsogon. Sinong nagtanong doon? Sinong nagtanong kay Lubiano? Tinanong si Lubiano nung nandun sa Kamara. Totoo ba na nagbigay ka ng 30 million na donations sa isang kandidato? Opo. Sinong kandidato? Si Chis Escudero po. Kailan? Noong 2022 po. Sinong nagtanong doon kay Lubiano ng gano'n? Sinong nagtanong? Sige nga mga kabunyog. Sinong nagtanong doon kay Lubiano? Ang nagtanong kay Lubiano, si Chelyukno. Ang nagtanong kay Lubiano, si Chelyukno. Si Chelyukno ba mauutusan ni Romualdez? Tama ka, Arfutize, Daki. Si Chelyukno ang nagtanong kay Lubiano. Ngayon, bata ba, tao ba, tuta ba, utusan ba ni Romualdez si Chelyukno? Hindi Hindi Di ba mga kabunyog, mga kabayan? Ibig sabihin, yung paglitaw ni Lubiano at ang pagdiin doon kay Lubiano, hindi kagagawan ni Martin Romualdez yun. Yung testigo laban sa Chis Escudero na sa'yo, grabing mga in-expose laban sa'yo. Si dating DPWH Yusek Bernardo, kaninong tao yun? Tao ni Erap yun eh. Erap boy. Nasukol na si Bernardo. Kaya sinabi niya na ang tungkol sa'yo. Di ba? Ngayon, si Saldico, maraming ebidensya, maraming testigo. Si Romualdez, totoo rin yun. Hindi naman gagalaw si Romualdez ay si Saldico kung walang go signal ni Romualdez. Pero ang problema dyan, hindi pwedeng ganyan. Kailangan ng testigo laban kay Martin Romualdez. I-produce nyo na yun, Chis. Sa bagay, nagsabi si Chis Escudero, lalabanan niya raw si Martin Romualdez. Sige, hintayin namin. Hintayin namin yung yung counter nyo kay Martin Romualdez. Kami kasi wala kaming kinakampihan, di ba? Kaming itong mga followers ko, mga subscribers ko, alam nila yan. Kami wala kaming kinakampihan. Sa away ninyo ni Chis ay ni Martin, wala. Kaya lang, ang sinasabi lang namin, masyadong mababaw naman yung sinasabi mo, Chis Escudero, na ang may pakana, kung itong mga ganito, ay si Martin Romualdez. Pwede pa. Yung impeachment ni Sara, pwede pa.
Talagang gumalaw si Romualdez doon. Pero pagdating dito sa anomalyang ito sa flood control, hindi eh. Si Romualdez din mismo ay nahihirapan din sa problemang ito. Nalalagay din siya sa alanganin katulad mo rin, Cheese. Kaya lang, ang pagkakaiba ni Martin Romualdez, nagka-counter siya at naghahanda siya ng depensa niya. Oh. Pag may lumilitaw na testigo laban sa kanya, kina-counter niya katulad nung ginawa niya kay Gutesa. Oh, nang lumitaw si Gutesa, o anong ginawa ng kampo ni Romualdez? Ayun, yung nagnotaryong abogado. Oh, ganun ang ginagawa nila Romualdez. Ikaw, Chis, sagutin mo na lang yung issue sa'yo. Huwag ka nang magturo. Naninisi ka sa iba. Ah, di ba? Alam niyo mga kamunyong, uulitin ko lang hindi ako kampi kay Romualdez. Si Romualdez ay may problema ring sarili niya. Alam niya na dito sa mga problemang ito sa insertions, budget, flood control, involved din siya dyan. Alam niya yan. Alam ni Romualdez na darating ang panahon, siya ang maano dito. Kaya lang, naghahanda na siya ng depensa dyan. Sabi nga ni Romualdez, handa ako na harapin anuman kung masangkot ako sa investigasyon, handa akong harapin. Oh. Ngayon, ano ang hamon sa kanya ni Martin Romualdez kay Chichi Escudero? Sabi ni Martin Romualdez, maghanda ka na lang, maghanda ka na lang, sigurado makukulong ka. Sa kulungan na lang daw magpaliwanag, yun, pabigat yun. Sa totoo lang mga kabunyog, nakakaano yung mga sinabi ni Chis kahapon. Bakit ang babaw? Dapat, ang speech mo dapat, yung sagot mo sa mga issue laban sa'yo. Hindi yung may mga issue laban sa'yo, mabibigat yung issue laban sa'yo, may mga testigo, may mga ebidensya. Tapos ngayon, ang speech mo, sinisisi mo ang isang tao. Na yung taong sinisisi mo, may problema rin. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito eh? Ang pinapalabas nitong mga senador na ito, sila Joel Villanueva, sila Jingo Estrada, parang pinagkakaisahan sila. Parang may demolition job sa kanila na durugin sila, at ang nasa likod ng pagdurog sa kanila ay si Martin Romualdez. At ang agenda na naman ni Martin Romualdez, politika sa 2028. Sus. Diba? Wala eh. Hindi ganun eh. Ang mas tama ganito. Kaming mamamayang Pilipino, ang pagtingin namin ganito. Sinimulan ni PBBM ito. Hindi namin alam kung seryoso si PBBM dyan o hindi. Pero sinabi na namin sa simula't simula pa, marami ang mai-involve dito. Parang Pandora's box ito. Lagi naming sinasabi yan. O ngayon, naglalabasan na si Joel Villanueva, si Jinggoy, pati ikaw, Cheese, nabanggit nga si Nancy Binay, nabanggit si Bong Revilla. Tapos may mga sa Kongreso, hindi pa ganun. Tama ka rin naman sa punto mo. Sa mga kongresista, hindi pa lumilitaw ang mga pangalan nila. O di yun ang sikasuhin nyo, na ilabas nyo rin yung mga kongresista. Pero yung sabihin nyo na ang lahat ng ito ang may pakana si Romualdez, ay wala. Si Romualdez ay may sarili ring problema. May sarili ring problema si Romualdez. Yang kisaldi ko na yan, problema ni Martin Romualdez yan. Binabantayan din nila Martin Romualdez si Saldico na wag itong bumaliktad. Baka bumaliktad si Saldico, ilaglag sila. Binabantayan ni Martin Romualdez yan. Alam niya, pag bumalik si Saldico at ilaglag siya, wala. Yan na yung pinakamabigat na posibleng mangyari. Kaya, wag mong sabihin, Cheese, na si Martin Romualdez ang may pakana nito. Kasi kung si Martin Romualdez ang may pakana niyan, alam ni Martin Romualdez, natatamaan din siya niyan sa bandang huli. Kapag na out of control ito, mahahagip siya. So bakit siya gagawa ng ganitong issue tungkol sa flood control, tungkol saan mga anomalyang ito, kung alam niyang sa bandang huli, tatamaan siya? So hindi ito kagagawan ni Martin Romualdez. Napakababaw ng analysis mo. Mas tama pa, Cheese, sisihin mo si PBBM. Kaya lang ang problema sa iyo, hindi mo naman kayang pangalanan si PBBM. Kaya mo lang pangalanan si Martin Romualdez. Sinisisi mo
na ang nasa likod ng lahat ng ito si Martin Romualdez, hindi. Si PBBM ang nag-decide na imbestigahan ang mga anomalya sa flood control. Ngayon, tinamaan ka, Chis. Si Martin Romualdez tatamaan din yan. Tinamaan na si Saldico. Sinabi ni PBBM walang sa kanyang kung sinong tamaan. Ba't hindi mo sisihin si PBBM? Si Romualdez, rin dito, mahahagip din dyan. Alam ni Romualdez yan. Binabantayan ni Romualdez na wag bumaliktad si Saldico. Kasi pag nakabalik sa Pilipinas si Saldico at isumbong sila lahat, ibukas lahat ni Saldico, kung nalalaman niya, ilaglag na silang lahat, yan ang problema. Yan yun. Kaya sa totoo, Chis, kung magagalit ka, magagalit ka sa lahat ng nangyari, si Marcos ang paanuhin mo. Hindi mo kayang banggitin si Marcos Di ba? Hindi mo kayang banggitin si Marcos At kung talagang gusto nyong masira si Romualdez, mag-produce kayo ng testigo na matibay. Hindi yung tulad kay Gutesa. Ang dapat mong banggitin, si PBBM. Si Romualdez, biktima rin dito si Romualdez. Ibig sabihin, mahahagip din siya tulad mo, Chis. Pero ang pagkakaiba ni Romualdez, handa siya. Naghahanda siya. At kapag nababanggit ang pangalan niya, kina-counter niya. Yun. Ikaw, ganun din ang gawin mo. Ganun din ang gawin mo. Di ba? Ang problema sa iyo, sa halip na sagutin mo ang mga issue laban sa iyo, sa halip na mag-counter ka, magsisi ka sa iba. At ang sisisihin mo si Romualdez na hindi naman ka panipaniwala. Masyadong Ang sabi kasi ni Chis, ang lahat ng nangyaring ito, pinag-aaway-away tayo. Si Romualdez. Ay, wala. Lahat na lang ng problema isisisi nyo kay Romualdez. Pwede. Yung sa impeachment ni Sara, Romualdez yun. Pero ito, hindi na Romualdez ito. Si Marcos ang may desisyon nito. Ngayon, hinahagip kayo sa ginawang ito ni PBBM. Si Romualdez, mahahagip din dito. Pero hinahandaan ni Romualdez. Si Saldico tinamaan na, kaya tumakas na. Marami pa kayong mahahagip dito. Shout out kay Makmak. Sa Gorin family sa St. Petersburg, Virginia, USA. Shout out sa inyo. Kaya, mga kabunyog, pinapanood ko yung speech kahapon, which is parang troll. Parang DDS. DDS na. Ano bang sagot niya doon sa mga issue sa kanya? Wala siyang sinagot doon sa issue sa kanya. Ang sabi niya lang, may coordinated daw na plano na siraan ang Senado. Ang lahat daw ng ito ay kampanya para sirain ang Senado bilang institusyon. At ang nasa likod daw nito ay si Romualdez. Wow. Hay mga kabunyog, mga kababayan. Sige, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.